at sa pag-isip, ika'y kapiling pa rin. Hangad ko'y makasama ka sa bayang walalay magkataon. Ako'y di dapat, ika'y nahabag, inubos ng utong siyang siya ang nagturo sa atin, siya buhay pagkamali. Buong puso, isip at kaluluwa, at kinangos ay aking sundin. Aba, Yahuwa, salamat po ng maraming marami sa iyo, Aba. Hindi mo binigo ang iyong mga lingkod. Sa banal na araw ng Sabat ay muli mong tinipon ang iyong mga lingkod upang maranasan ng iyong pakikisama at maramdaman ang iyong kapangyarihan. Amen. Ang totoo, sa panahon pa lamang ng aming mga pag-awit, Opo. nakasama ka na po namin. Panatag na po ang aming kalooban na tinanggap mo ang bawat isa. Amen. Inantabayan at hinintay po namin ng may labis na kagalakan at pananabik Opo. ang pagsapit ng araw at oras na ito. Sapagkat hangad po naming purihin ka, Aba. Opo, Aba. Sambahin ang napakadakila mong pangalang Yahuwa. Amen. Tunay at totoo, ang pangalan mo po
ay sagisag ng pag-ibig. Opo. Ikaw po ang nag-iisang tunay na Diyos, mayaman sa kahabagan at paglingap. Amen. Hindi na po namin kailangan pang isa-isang banggitin ang mga pagpapalang aming tinamu at tinanggap, Opo. sapagkat hindi namin ito mabibilang at walang saktong salita na maaari naming sabihin upang ikaw ay pasalamatan. Purihin ka po, Aba. Opo, Aba. Pagmasdan mo po ang mga magulang at mga anak, Opo. ang iyong mga lingkod sa buong daigdig. Opo, Aba. Lahat po ay pumupuri at nagpapasalamat sa iyo ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Amen. Panginoon po naming Yahusya, ikaw po ang pinakadakilang sugo at guro. Opo. Ang aming pagiging bahagi ng iyong katawan ay bunga ng iyong pagtuturo at Opo. pagtitiwala sa amin. Salamat po ng marami. Ikaw po ang aming lakas at pag-asa. Opo. Naroon ka pong lagi na sumasaklulo sa panahon ng aming kagipitan at kalungkutan. Opo. Nakikiusap po kaming muli ngayong araw ng banal na Sabat. Basbasan mo po ang bawat isa. Siya nga po. Ibsa ng aming mga kahirapan. Magpagaling ka po sa mga may sakit at may karamdaman. Mula sa mga magulang at mga anak, ipagkaloob ang aming mga panalangin at pagsamo. Opo. Isang salita mo lamang, tanggap na po namin ang aming mga kahilingan. Amen. Sa gagawin po naming pag-aaral, ikaw sana ang mamahala sa aming mga puso't isipan. Opo. Upang magkaroon kami ng mabuting kaisipan at pag-unawa. Siya nga po. Sa buhay namin ay laging maging mabuti at tama ang aming mga pasya. Amen. Aba Yahuwah, basbasan at tanggapin mo po ang aming mga handog. Opo. Magamit po sa mga gawaing ikahahayag ng iyong banal na pangalan, Amen. kadakilaan, kapangyarihan at kabanalan. Amen. Basbasan din pong lagi ang aming mga ikinabubuhay. Opo. Payagan kaming masumpungan ang masagana mong pagpapala. Amen. Sapagkat ang lahat ay hinihiling namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming hari at dakilang tagapagligtas na si Kristo Yahusya. Amen. Shabbat Shalom po mga pinakamamahal kong kapatid sa bawat sulok ng daigdig. Malapit na pong matapos ang taong kasalukuyan. At alam po natin na sa tuwing sumasapit ang bahagi ng taong ito, ay abala ang marami sa pag-iisip ng mga gagawing paghahanda sa pagsulubong sa bagong taon. Ang iba ay pinag-iisipan kung ano-anong pagkain at maiinom ang ihahanda.
Ang iba naman ay iniisip kung ano-anong regalo ang ibibigay sa mga mahal sa buhay, sa kaibigan, sa kapitbahay, sa kakilala at mga katrabaho. Ang iba ay pinaghahandaan ng mga damit na isusuot at ang magiging itsura sa mga gagawing salo-salo. At ang iba pa ay inihahanda ang kanilang bahay at tahanan sa pagdating ng kanilang mga bisita. Wala pong masama na gawin ang mga bagay na ito. Ang totoo, ginagawa rin natin ang mga bagay na yan. Subalit, kung mayroong napakahalagang bagay na dapat nating ihanda ay ang ating mga sarili. At kung mayroong napakahalagang tao na dakila at mahal natin at araw na mapalad na dapat nating paghandaang mabuti na salubungin ay ang ating Panginoong Yahusya sa kanyang pagbabalik. Sapagkat nasusulat na hindi nalalaman ng sinuman ang saktong oras at araw ng kanyang pagbabalik. Ano pat ang pinakamabisang paraan ng paghahanda sa pagsalubong sa araw ng pagdating ng ating hari ay ang siyasatin at sanayin ang ating mga sarili na taglay ang mga tatak o katangian ng taong maliligtas. Nasa ikalimang bahagi na po tayo sa ginagawa nating serya ng pag-aaral tungkol sa kaligtasan, sapagkat ang layunin natin ay isa-isa nating matukoy ang mga tatak at katangian na dapat nating taglayin at sarayin. Ang pinakahahangad po natin, mga kapatid, ay makasama ng ating hari at maging bahagi ng kanyang pamamahala sa kanyang kaharian dito sa lupa ng 1,000 taon, yung Millennial Kingdom. At pagkatapos ay manahan ng lubusan at walang hanggan doon sa bayang banal sa piling ng ating alahim na si Aba Yahuwah. Tulad ng mga nauna nating ginawang pag-aaral, ang unang tanong na ating sasagutin ay ganito: ano po ang isa pang tatak ng mga lingkod na maliligtas pagdating ng araw ng kawakasan? Ang sagot po sa katanungang ito ay nasusulat sa aklat ng Mateo 24:44 hanggang 47. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo nalalaman. Sino ang tapat at matilinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang aliping yun kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ano po ang isa pang tatak ng mga lingkod na maliligtas pagdating ng araw ng kawakasan? Ang sagot po ay ang pagiging tapat at matalino. Bakit po sila tinawag na tapat at matalino? Sila po ay tinawag na tapat at matalino sapagkat kahit wala ang Panginoon, ay tapat nilang ginagawa ang kanyang kalooban. Hindi sila pakitang tao, bagkus sila ay maaasahan. Sino po ang Panginoon na tinutukoy o binabanggit sa mga talatang ating binasa? Ang Panginoong Yahusya po. Ang totoo, siya po mismo ang nagsasalita sa mga talatang ating binasa. Ano po ang kalooban ng ating Panginoong Yahusya na tinutupad ng tapat at matalinong alipin? Ang sabi ng mga talata ay magpakain sa iba pang alipin sa takdang oras. Ano po ang ipinahihiwatig ng nasabing pangungusap ng ating Panginoong Yahusya? Ang sagot po ay paglilingkod.
Ang totoo, ang sabi niya, mapalad ang aliping dinatnan ng Panginoon na naglilingkod ng tapat. Anong uring paglilingkod ang sinasabi at ipinapaliwanag ng ating Panginoong Yahusya sa mga talatang ating binasa? Ang gawain po sa loob ng Eklesiya o sa loob ng kanyang assembly. Sa makatwid bagay, gawaing kalakip o udyok ng pananampalataya. Ang maglingkod sa isa't isa. Kalooban ng ating Panginoong Yahusya na ang bawat isa sa atin ay maglingkod sa isa't isa. Alam ninyo mga kapatid, ang katayuan ng aliping inilalarawan ng ating Panginoong Yahusya sa tagpong ito ay katumbas po ng tungkuling manager sa panahon natin. Mayroon siyang tungkulin na dapat gampanan una sa kanyang amo, pangalawa sa kanyang mga katrabaho, pangatlo sa kanyang kumpanya. Gayon din sa gawaing kalakip ang pananampalataya. Tungkulin nating tuparin una ang kalooban ng ating Panginoong Yahusya. Pangalawa, na maglingkod tayo sa isa't isa. Pangatlo, upang mapangalagaan at tumatag ang eklesiya o ang assembly. Mga kapatid, sa lahat ng trabahador sa pribadong sektor, ang manager lamang po ang tanging walang security of tenure. Sapagkat ang kanyang katungkulan o karapatan sa tungkulin ay nakasalalay lamang sa pagtitiwala ng kanyang amo. Mahirap hanapin ang taong ito. Subalit napakadaling tanggalin. Hanggat nariyan ang pagtitiwala ng amo, mananatili sa pwesto. Subalit kung wala nang tiwala ang amo, tanggal sa pwesto. Mataas na uri ng katapatan ang hinahanap diyan. Ang ating pagiging kaanib sa assembly ay ebidensya ng pagtitiwala ng ating hari sa atin. Yaman din lamang na pinagkakatiwalaan na tayo ng ating hari, lubusin na natin ang ating katapatan. Maging matalino tayo sa paraang tinutupad natin ang kanyang kalooban. Mataas ang pagtitiwala sa atin ng ating hari. Huwag po natin siyang biguin. Ipakilala natin ang ating sarili at patunayan na tayo nga ay mapagkakatiwalaan. Ano po ang nakalaang gantimpala sa tapat at matalinong naglilingkod? Gagawin po siyang tagapamahala ng mga ari-arian ng Panginoon na ang kahulugan ay gagawin siyang kasamang mamamahala ng ating hari at Panginoong Yahusya sa kanyang kaharian dito sa lupa ng 1,000 taon, yung millennial kingdom, na magaganap bago tayo pumunta sa bayang banal. Kaya ano ang lagi nating dapat gawin upang makasama tayong tumanggap ng pagpapalang ito? Lagi tayong maging handa sapagkat darating ang Panginoon sa panahong hindi natin inaasahan. Si Yahuwah lamang ang may kinalaman sa takdang oras ng pagbabalik ng ating hari. Kaya tiyakin po natin na madatnan tayong masiglang kumikilos at gumagawa. Madatnan tayong tinutupad ang kanyang kalooban. Sino naman po ang hindi magiging mapalad sa pagbabalik ng Panginoong Yahusya? Aklan pa rin po ng Mateo. Itataas lamang natin ang pagbasa. Talatang 48 hanggang 51. Ngunit kung masama ang aliping yun, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasinggo. Babalik ang Panginoon ng aliping yun sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay sasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at magngangalit ang ngipin. Sino naman po ang hindi magiging mapalad
sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusya? Ang sagot po ay ang masamang alipin. Paano makikilala ang isang masamang alipin? Walang pagsisikap, hindi mapagkakatiwalaan, at siya ay abusado. Sa halip na gampanan ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya, siya po ay nagpapaliban at nagpapabaya. Kaya sa pagdating ng ating hari, siya ay madadatnan na hindi kumikilos. Ano po ang katumbas niyan? Sa gawaing paglilingkod o pananampalataya, walang pag-ibig sa kapatid, walang pagmamalasakit sa assembly, walang katapatan sa ating Panginoong Yehusya. Hindi tinutupad ang tungkulin bilang kaanib sa assembly. Kaya ano ang sasapitin ng mga taong ito? Sila po ay parurusahan ng buong higpit. Bakit kanya na lamang ang pasya ng ating Panginoong Yehusya sa mga taong walang katapatan? Sapagkat sa pananaw ng ating hari, sila po ay kahanay o kauri ng mga mapagkunwari. Sa English po, yung mga hypocrites. Hindi ba't ang mabigat na naging hadlang sa gawaing kaligtasan na sinimulan ng ating hari nung siya ay narito pa sa lupa ay ang mga taong mapagkunwari, yung mga hypocrites? Sino-sino po ang tinutukoy ng ating Panginoong Yehusya na mga taong mapagkunwari? Sila po yung mga bulaang propeta. Hanggang ngayon mga kapatid, sila pa rin ang malaking hadlang sa gawaing kaligtasan at gawaing panunumbalik sa katwiran. Inililihis ang tao sa kaligtasan, kinakalaban ang katwiran. Kaya anong uring kaparusahan ang mararanasan ng mga taong walang katapatan? Sila ay itatapon sa lugar ng walang hanggang pagdurusa upang makaranas ng matinding pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sino-sino po ang mga taong gumagawa o naglilingkod ng may katapatan? Kaya sila ay pagpapalain ng ating Panginoong Yehusya sa kanyang pagbabalik. Sa aklat po ng Santiago 2:22 hanggang 24. Dito ay makikilala mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Sino-sino po ang mga taong gumagawa o naglilingkod ng may katapatan? Kaya sila ay pagpapalain ng ating Panginoong Yehusya sa kanyang pagbabalik. Sila po yung mga lingkod na matuwid. Paano inilarawan ng Biblia ang mga lingkod na matuwid? Sila po yung mga naglilingkod dahil sa pananampalataya. Ang pagkilos at paggawa ay udyok ng pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, madaling sabihin ng marami na sila ay may pananampalataya. Subalit walang kalakip na gawa. Yan po ay pananampalatayang patay. Ang iba naman ay gumagawa o naglilingkod hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa pansariling layunin o dahilan. Naghahanap ng asawa. Ang iba naman ay dahil napipilitan lamang. Naalaala ko tuloy yung isa kong dating kaibigan na madalas niyang sabihin sa akin, kaya lamang nagtsatsaga na dumadalo sa kanilang mga pagsamba ay dahil sa kanyang asawa. Hihiwalayan daw siya ng kanyang asawa kung hindi siya dadalo sa mga pagsamba. Ang marami ay naglilingkod dahil sa tinatawag na pakikisama. Ang uri ng paglilingkod at mga gawain ito ay hindi po mabuti. Ito po ay kasalanan. Hindi po ito katanggap-tanggap sa ating Panginoong Yehusya.
Kaya anong uring gawa o paglilingkod ang katanggap-tanggap sa ating Panginoong Yahushua? Gawa na may kalakip na pananampalataya, naglilingkod o joke ng pananampalataya. Bakit ito ang uri ng gawa o paglilingkod na hinahanap ng ating Panginoong Yahushua? Sapagkat ang gawa na may kalakip na pananampalataya ay hahantong sa kawastuan at kalubus-lubusan. Yung tinatawag na perfection sa wikang Ingles. Sino po ang halimbawa ng taong nakitaan ng paggawa at pananampalataya? Ang sabi ng talata, si Abraham po. Ang totoo, bukod sa tinawag siyang isang taong matwid, tinawag pa siyang kaibigan ng Diyos nang dahil sa kanyang paggawa at pananampalataya. Ano po ang isang gawa na may kalakip na pananampalataya na dapat nating sanaying gawin bago sumapit ang araw ng pagbabalik ng ating hari? Unang Pedro 4:7-8. Malapit na ang katapusan ng mundo, kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Ano po ang isa pang gawa na may kalakip na pananampalataya na dapat nating sanaying gawin bago sumapit ang araw ng kawakasan? Ang magmahalan po. Maglingkod sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Anong uring pag-ibig? Pag-ibig na tapat. Ang sabi ng talata, magmahalan tayo ng tapat. Ano pa ang halimbawa ng gawain na dapat nating sanaying gawin bilang paghahanda sa pagsalubong sa araw ng kawakasan? Unang Pedro 4:10-11. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos, at ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Yahushua Kristo. Makapangyarihan siya at karapat dapat purihin magpakailanman. Amen. Ano pa ang isang halimbawa ng mga gawang udyok ng pananampalataya na dapat nating gawin bilang pagsasanay at paghahanda sa pagsalubong sa araw ng kawakasan? Tuparin ang mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Lahat tayo ay may iba't ibang kaloob. Ang bawat isa sa atin ay may kakaiba, unique na kaloob. At ito ay ibinigay sa atin ng Diyos batay sa ating pananampalataya. Gamitin natin ito sa paraang maluluwalhati ang Diyos. Huwag nating ipagmalaki ang kaloob na bigay sa atin. Paano ang pagtupad sa mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos? Tuparin ayon sa abot ng ating makakaya. Gamitin ng naaayon, parang katawan ng tao. Ang kamay ay huwag gamitin sa paglakad. Ang mga paa ay huwag gamitin sa paghihilamos ng mukha o pagsusuklay ng buhok. Kaya ang sabi ng Biblia, kung ang kaloob ay pangangaral, mangaral ng salita ng Diyos. Kung ang kaloob ay maglingkod, dapat na maglingkod. Higit sa lahat, ibuhos ang lahat ng ating kakayahan na matupad ang mga kaloob na bigay sa atin upang maluwalhati at mapapurihan ang ating alahim at ang ating masiya. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid.
Sana po, nasaan man kayo sa mundong ito na kasama naming sumasamba, ay taimtim ninyong sinusubaybayan ang ating pag-aaral. Ngayon po, natutuhan natin sa unang bahagi na kailangan po na gamitin natin yung mga kaloob na bigay sa atin bilang kaanib sa Assembly of Yahushua. Ngayon po, paano po natin malalaman ang kakayahang kaloob sa atin at ano pa po ang iba't ibang mga kakayahan na itinuro ng banal na kasulatan? Ang sagot po ay nasa Roma 12:6-8. Ito po, iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Paano po natin malalaman ang kakayahang kaloob sa atin at ano po ang iba't iba pang mga kakayahan na itinuturo ng banal na kasulatan? Ano po ba yung kakayahan? Yung po ang mga bagay na nagagawa nating mahusay. Kaya sa ibang talata po ng Biblia, yung po ay tinatawag ding talento. Pinagkalooban ng talento. Kapag pinagkalooban tayo ng iba't ibang kaloob o talento, kailangan gamitin natin. Gamitin natin sa paglilingkod para sa ating mga kapatid. Ano po ba ang ilang halimbawa nitong mga kaloob na ito o talento? Ang sabi po, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga po meron tayong ministro, merong mga manggagawa. At hindi lang po yun, maipapahayag din natin ang kalooban ng Diyos sa social media. Halimbawa na Facebook. Maisi-share din natin yung ating mga pagsamba, mga Bible studies natin. Ano pa po? Paglilingkod sa kapwa. Maglilingkod tayo ng buong puso. Kapag ka naisip natin yung paglilingkod, dapat nating maalala ang ating Panginoong Yahushua. Nung siya'y naririto sa lupa, ano po ang kanyang ginawa? Nagpagaling siya sa mga may sakit. Nagbigay ng paningin sa mga bulag. Nagpalakad sa mga lumpo. Tumutulong sa maraming tao. Kaya siya ay naglingkod. Ano pa po ang isang ginawa niya? Nang araw na sila'y magdaos ng huling hapunan, hinugasan po niya yung paa ng kanyang mga alagad. Kung isip-isipin natin, mga mahal na kapatid, siya ang Panginoon. Ngunit siya ang naglilingkod sa kanyang mga alagad. Si Apostol Pedro nga ay medyo nahihiya sa ating Panginoong Yahushua. Ang sabi niya, Panginoon, wag na ako, wag mo na akong hugasan. Ngunit ang sabi sa kanya, kung hindi ka magpapahugas ng paa, hindi ka magiging kabahagi ko. Kaya,
sa paglilingkod natin, isipin natin ng ating Panginoong Yahusya ang naglingkod. Bagamat dumating siyang Panginoon, hindi po siya nagpapanginoon sa mga tao. Hindi niya hiningi na paglingkuran siya, kundi siya ang naglingkod sa mga tao. Ganyan tayo dapat maging mapagpakumbaba. Ano pa po ang iba-iba pang kaloob? Pagtuturo. Halimbawa po, may mga guro ng kabataan tinuturuan yung mga bata. Tinuturuan din yung mga awit. Ano pa po? Pagbibigay, magbigay ng maluwag, sabing ganon. Ano pa po? Pamumuno. Mamuno ng buong sikap. Pagpapayo. Magpayo ng mabuti. Pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Alam niyo, halimbawa, yung pagpapayo, pagtulong sa mga nangangailangan, yun po ay related. Halimbawa po, gusto niyong magbigay ng payo sa mga kapatid. Ano po ang kailangan gawin ninyo? Kailangan makilala niyo mga kapatid. Malaman ninyo kung anong kalagayan nila para maibigay niyo ang karapatang pagpapayo. Kaya, kasama kayo sumasamba, huwag kayong aalis agad. Makipag-usap kayo sa mga kapatid. Hindi upang makialam kayo sa buhay nila, kundi upang malaman ninyo ano ba ang pinagdaraanan ng mga kapatid, upang malaman ko kung paano ko tutulong sa kanila. Alam nyo ba, maraming mga pagkakataon, maraming tao, lalo na sa panahon natin, ang nagpapakamatay o nagsusuicide. Ang ilan, mga successful pa. Nasa kataasan sila ng kanilang tagumpay. Ngunit, nagpapakamatay. Kaya, kailangan nating malaman. Maraming nagdurusa ngayon ng mga depression, mental health issues. Kaya dapat tulungan natin, malaman natin, lalo na yung mga kapatid natin na may training tungkol dyan. Malalaman agad nila kung may suliranin ang isang tao. Kaya tutulungan natin. Meron nga nangyayari, ang sinasabi nung ibang mga tao, sayang, kung natawagan ko man lang sana siya, kung nakausap ko man lamang siya, bago siya nagpakamatay, sana mapipigilan. Kaya wag nating hayaang malagay tayo sa ganoong pagkakataon. Kung makakatulong tayo, tulungan natin ang mga kapatid, maging ang ating kapwa-tao. Ano po ang mabuting kalalabasan kung ang bawat bahagi ng assembly ay maayos na ginaganap ang kanilang dapat gawin? Ito po ang sagot sa mga taga-Efeso 4:16. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano po ang mabuting kalalabasan kung ang bawat bahagi, ibig sabihin po yung mga kaanib ng assembly, ay maayos na ginaganap ang kanilang dapat gawin? Ang buong katawan po ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito po ang nais ng ating Panginoong Yahusya para sa eklesiya, na ito ay tumayong matatag. Bakit po nais ng ating Panginoong Yahusya na tumayong matatag ang assembly or ang eklesiya?
sapagkat marami pong gawain. Yung pong ating natututuhan, kailangan maipalaganap natin yan. Maipamalita natin yung magandang balita ng pagliligtas na namatay ang ating Panginoong Yahushua para sa atin, nabuhay na maguli. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan at kailangan patuloy tayong susunod sa Kanya. Kailangan malaman to ng maraming tao. Kaya dapat pong pagsikapan nating gampanan ang lahat ng ating tungkulin. Lahat po tayo ay mayroong bahagi sa paglaki at paglakas ng assembly o ng eklesiya. Kaya wag po nating kalilimutan ang ating mga gampanin. Kaya po sa December 30, magkakaroon po ng review yung mga activities natin na ginawa nitong taon na ito at yung pang ano pa ang dapat natin gawin, pag-uusapan natin upang mapalaganap natin, marating natin ang maraming mga tao na nais na makarinig ng dalisay na salita ng ating Yahuwah Aba. Kaya paano po tayo dapat gumawa? Ito po ang sagot sa mga taga-Roma 12:11 hanggang 12. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Mag-alala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Paano po tayo dapat gumawa? Ang sabi po sa talata, magpakasipag kayo. Ibig sabihin po, tutupad tayo ng buong kasipagan. Bakit po? Bawal maging tamad. Buong puso tayong maglingkod sa ating Panginoong Yahushua at sa ating Yahuwah Aba. Alam natin, meron din tayong pagdaraanang maraming kapighatian. Kaya, ano po ang dapat nating gawin upang tayo'y magtagumpay? Dapat po tayong manalangin parati. Ibig sabihin, araw-araw, pagkagising mo, nananalangin ka na. Bago ka kumain, mananalangin ka. Bago ka pumunta sa trabaho, mananalangin ka. Bago ka matulog, mananalangin ka. So lahat ng panahon, iisipin natin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach upang lagi nating matupad ang kalooban ng ating Ama at ng ating Panginoong Yahushua. Paano po ba ipinakita ng Panginoong Yahushua ang kahalagahan ng paggawa ng gawain ng pananampalataya? Ito po ang sagot sa pahayag 22:12. At sinabi ni Yahushua, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Paano po ba ipinakita ng Panginoong Yahushua ang kahalagahan ng gawain ng pananampalataya? Ang sabi po niya sa talata, malapit na siyang dumating at dala-dala niya ang gantimpala na ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ano po kaya ang sasabihin ng ating Panginoong Yahushua doon sa mga alipin niya, sa mga tagasunod niya na magtatagumpay? Ang sasabihin po niya, halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama, tanggapin ninyo ang kaharian na inihanda niya buhat pa ng likhain ng mundo.
sapagkat nagutom ako at ako'y inyong pinakain. Nauhaw ako at ako'y inyong pinainom. Nagkasakit ako at ako'y inyong inalagaan. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong dinalaw. Ngayon sasagot sila, kailan po, Panginoon? Kailan namin kayo pinakain? Kailan namin kayo pinainom? At sasabihin niya, ang ginawa ninyo sa kaliit-liitang alagad ko ay ginawa ninyo sa akin. Kaya mga mahal na kapatid, hindi po tayo dapat tumigil sa paggawa ng pananampalataya ayon sa ating pag-ibig sa ating Yahuwa Aba at sa ating Yahusha Hamashiach. Ngayon po, hanggang kailan tayo dapat gumawa? Ito po ang sagot sa mga taga-Filipos 2:12-13. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Hanggang kailan po tayo dapat gumawa ng magawa ng pananampalataya? Hanggang sa maging ganap ang ating kaligtasan. Kaya ano po ang ginagawa natin? Pinag-aaralan natin. Paano ba makikilala ang mga tao na maliligtas? Kaya nga po, pang-5 linggo na natin ito. Ano po ang dapat natin gawin? Suriin natin ang ating mga sarili upang malaman natin kung tayo ay may pananampalataya sa ating Yahusha Hamashiach at sa ating Yahuwa Aba, na tayo'y may lubos na pagtitiwala sa kanila. At dapat po manatili ang ating covenant relationship sa ating Yahuwa Aba at sa ating Yahusha Hamashiach. Kaya dapat po tayong masumpungan, sumasamba, buong ningas, buong alab, lahat ng araw ng ating pagtitipon. Kailangan sasamba tayo. Ano pa po ang ating natutuhan? Mamuhay tayo ng may kabanalan at maging makadiyos tayo. Ano po ba yung pagiging makadiyos? Yung po ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya pinag-aaralan natin, ano ba ang kalooban ng Diyos upang tayo'y ganap na makasunod. At ngayon po, ang isa pang katangian na dapat nating ibihis ay ang paggawa ng gawain ng pananampalataya. Yan po ang dapat nating gawin. Tayo po, wala po sa atin ang makapagsasabi kung tayo nga'y maliligtas na. Ngunit lahat ng ipinag-uutos sa atin, pipilitin nating sundin bawat isa. Ang magsasabi sa atin kung tayo maliligtas na ay ang ating Yahusha Hamashiach at ang ating Yahuwa Aba. Ngayon po, sa ating pagtupad ng ating mga sagutin, kailangan po ba umasa lang tayo sa ating mga sarili? Hindi po. Aasa tayo sa ating Yahuwa Aba, sapagkat ang Diyos mismo
ang kumikilos sa atin upang naisin natin at isagawa ang kanyang kalooban. Hindi tayo magtatagumpay, mga mahal na kapatid, kung mga hawak lamang tayo sa ating mga sarili. Kailangan po magkasabay. Tumutupad tayo at nangahawak tayo. Tayo'y lubos na sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Yahushua HaMashiach at sa ating Yahuwah Abba upang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua, makita natin siya, mayakap natin siya, at makapagpasalamat tayo sa Kanya, at upang makita natin ang ating Amang nasa langit. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Yahuwah Abba, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Ang aming alahim na mapagpala, mabait, mapagpatawad, at lubos na nagmamahal sa bawat isa sa amin. O dakilahan naming Ama, habang pinag-aaralan namin ang iyong banal na katotohanan, damang-dama namin ang iyong pagmamalasakit sa amin. Nais mo po, o dakilahan naming Aba, maibihis namin ang lahat ng mga katangian ng mga taong maliligtas sa araw ng pagbabalik ng iyong bugtong na anak. O dakilahan naming Ama, maraming salamat. Natutuhan namin ang iyong banal na katotohanan. Pipilitin naming sundin ang lahat, o dakilang Yahuwah Abba. Gayunman, kailangan ka namin sa aming buhay. Hindi namin kayang mag-isa sapagkat mahina ang aming mga katawan. Marami kaming mga pagkukulang, mga kahinaan, o dakila naming alahim. Kaya ang dalangin po namin, sasamahan mo sana kami araw-araw ng aming buhay. Magpala ka sa lahat ng iyong mga anak, maging sa anak ng iyong mga anak, maging sa aming mga apo, o dakila naming Diyos. Pagpalain mo kaming lahat upang matupad naming lagi na ang aming mga sagutin, makapagbigay kaluguran, kalwalhatian kami sa iyo pong banal na pangalang Yahuwah Abba. O dakilang Panginoong Yahushua, maraming salamat sapagkat sumasampalataya kami. Kapiling ka rin namin sa mga sandaling ito. Ikaw po ang aming hari, ang amin pong tagapagligtas, ang aming punong saserdote, ang aming punong pastol na ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Maraming salamat, o dakilang Panginoong Yahushua. Kami ang iyong mga tupa. Naririnig namin ang iyong tinig. Sana po, o dakilang Panginoong Yahushua, sa iyong pagbabalik, tawagin mo rin kami sa aming mga pangalan na kami ay magiging mapalad na makasalubong sa iyo sa pagbaba mo mula sa langit. O dakilang Panginoong Yahushua, ibibihis namin ang mga katangiang pinag-aralan namin. Mamumuhay kami ng may kabanalan. Mamumuhay kami ng makadiyos, o dakila naming Panginoon, upang masundan namin ang iyong mga yapak. Maging karapat dapat po kaming makasalubong sa iyo at makatahan sa bayang banal at makasama mo maghari sa millennial kingdom. O dakila naming Diyos, sumasampalataya po kami, nadinig mo ang aming mga karaingan. Pinatawad mo na po ang aming pagkakasala at pagkukulang. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen.
walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba lumukob sa atin. Ang alaala at kapayapaan ni Yahushua HaMashiach magpalakas sa atin. At ang laging pagsama ng Ruach Kodash sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Beloved brethren, isa lang pong pahayag. Ito po ay patungkol sa ating General Assembly na isasagawa po sa araw ng Saturday, December 30, 2023, 4 o'clock p.m. Pacific Standard Time. Pero sa Pilipinas, it's going to be Sunday, araw po ng linggo, December 31st at 8 o'clock a.m. ng umaga. Sana po ay makasama namin lahat ng kaanib sa Assembly of Yahushua para sa ating meet and greet. Ito po ay pagkakataon para makita natin ang isa't isa sa iba't ibang panig ng mundo para po makapagbigay tayo ng suwestyon sa mga aktibidad o kaya sa mga bagay na dapat pa nating gawin o matutunan sa loob ng assembly. Kaya magkakaroon tayo ng 2023 review tsaka 2024 calendar of activities para mapaghandaan po natin yung ating mga iba't ibang feasts o mawidim of Yahuwah. Ito po ay gagawin po sa Zoom. Ang Zoom ID na ating gagamitin ay 827-4948-1031. Ngayon po, kapag gagamitin po natin ang Zoom, sana po ay nakabukas po yung ating video, tsaka ilagay po natin yung ating tunay na pangalan para po makilala natin ang isa't isa. Ito nga po isang layunin ng ating meet and greet para malaman, para din po natin masiguro na yung pong dapat lang nating makasama ang ating makakapiling. Kaya Zoom ID po ay 827-4948-1031. Magpapaalala po kami doon po sa ating Facebook page ukol po sa Zoom ID na ito. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Halina't kay Yahusha'y sumunod at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag at sa panig natin ang Amang Banal.